Pwede na po ba mag-asikaso ng mga requirements and clearances? Dapat yung ano lang po. Basic lang muna. Ang ipa-authenticate nyo yung mga mahirap kuhain yung sa TOR, yung mga diploma na yan, eligibility. Yung clearances, madali lang naman i-produce. NBI, pwede na sila kumuha NBI, ma'am, di ba? Mayroon ba tayong NBI requirements? NBI. I think meron na. NBI, police clearance, yung matagal, yung ano po, yung mga matagal ang expiration, okay lang. Pero yung mga MTC, RTC na mga 30 days lang, kahit later on na lang kayo mag-update ulit. Pagpasok na kayo. Kasi bibigyan naman kayo ng time, 3 days nga lang, 1 day nakukuha yan. Pero kung meron na kayo ngayon, mga 1 month, 2 months, 3 months na paso, sa initial folder, pwede. Pero sa final folder, dapat updated. Ang magpa-final folder lang kasi, yung mga makakapasa sa lahat ng stages ng processing. Good morning, ma'am, sir. Tanong ko lang po kung pwedeng asawa at anak na lang po ang dependents na ipapasa ng PSA. Married naman po ako or need pa din po isama sa PSA ang parents kahit married na po? Pinapasama ang sa parents. Okay. Pero ang magiging main mo na lang, dependents talaga, pinaka-dependent mo na lang is the asawa and the kids. Yung parents mo, hindi na. Good morning, ma'am, sir. About po sa PSA, okay lang po ba na resibo ng SM yung i-present? Kasi sa SM po ako nag-request. Salamat po. Pag nagbigay ng certificate, pag nakakuha ka sa SM, nakasama yun yung resibo ng PSA dun eh. Kasi sa SM din ako kumuha. Meron naman. Bakit wala? Yan. Good morning, sir and ma'am. Pwede po ba sa dependents ilagay is nanay and yung kapatid na lang po nasa legal age na? May problema po kasi ang father ko sa birth certificate. Hindi. Ilagay mo pa rin ng parents mo. Yung kapatid mo na nasa legal age na, hindi na yan magko-qualify as your dependent. Pero yung, kasi may problema daw sa birth certificate ni tatay. Kung may problema sa birth certificate ng tatay mo, ayusin mo yung birth certificate ng tatay mo. Yun yung solution doon. Yan. Good morning, sir, ma'am. Para saan po yung affidavit of undertaking incontestability of declared legal beneficiaries. Incontestability of declared birth. Ang kailangan po ba kumuha ng ganito ay if walang problema sa birth certificate? Lahat meron yan. Lahat nire-require. Hello po, ma'am. Paano po pag 2020 po pa po nakuha yung authenticate ng TOR at diploma, papayagan pa din po ba or kukuha ng panibago? Actually, yung mga huli is pinakuha ng bago. Latest. Dapat talaga unahin talaga yung katulad ng TOR, di ba, ma'am? Pero depende, tanangin natin yung taga R1 kung tatanggapin nila. Kasi dapat hindi na nga yan eh. Kasi sayang yung sayang ang resources. Sir, ma'am, paano po magpa-authenticate ng PSA or need pa ba lahat o yung hindi walang authenticate ng PSA? Consider as original. Iba yung kulay. Pag nagpunta kayo ng PSA, may chine-check dun eh, authenticated copy, ganyan. Magkaiba ng kulay, yung isa light, isa dark. Parang gano'n. Good morning, sir. Paano po kapag ililipat AFP to PNP? Lilipat. Siguro natin siyang AFP, magpupulis siya. Pwede ba yun? Yung dati is nag-re-enroll siya. Nag-re-enroll, siya, reprocess yan. Mag-resign siya doon eh. Re-resign siya, tapos apply siya dito. Pwede ba yung ganun, ma'am? Hindi pwedeng from AFP, tapos hindi ka dadaan ng processing, police ka agad. Hindi ganun. You have to resign sa armed forces. Ganun. Meron dating tinanggap, pero may may kailangang tingnan. Eto. Ask ko lang, sir, ma'am. Good morning. Paano po kung CICL ako dati? Makaka-apekto po ba ito sa CBI? Sana po mapansin. Thank you. Kung CICL ka dati, anong offenses ang nakomit mo? Kasi it will definitely affect your CBI. Yan. Okay. Good morning, sir, ma'am. May both parents patay na. Tapos, married na ako. Matik po ba asawa ko lang magiging dependents or pati kapatid ko? Sana manotice. Asawa mo na lang. Asawa. Hindi na kasama kapatid. Yan. Ang tanong, yung kapatid niya ba under care nino? Ikaw ba ang nila? At saka ilang taon na sila? Yan. Sir, maximum numbers of copies of requirements po, ilan lahat if ever?
Hindi pa natin masasagot as of now. Wala pang instruction Pero from the Office of the RPRMD. Sir, isasama po ba yung death certificate ng magulang kung patay na? Yes. Kung wala nang, kahit wala na yung birth certificate, basta yung death certificate na lang. Yun, ma'am? Tama ba? Birth and death ang alam ko eh. Birth. Pero with regards to your documents hintayin din natin yung instruction from the Regional Personnel and Records Management Division kung ano yung mga i-require sa inyo na ipasubmit later on. Kasi iba kasi yung initial folder na isinasubmit sa amin dito pag initial reporting nila, iba din kasi yung nasa final folder. Magkaiba sila ng contents. Okay. So, wala pa tayong updated kung ano yung mga hihingin nila. Good morning po, ma'am, sir. Paano po if deceased na po? Both parents. The views and opinions expressed by the hosts, vloggers, do not necessarily reflect the official policies and position of this office, the NCRPO, and the PNP.